Trigger warning. This episode contains discussions about suicide, mental health challenges, and emotional struggles that may be sensitive or triggering for some listeners. If you are experiencing thoughts of suicide or are in emotional distress, please prioritize your mental health and safety. Remember, your mental health matters. There is support available, and you are not alone. Hello po sa inyong lahat na nakikinig ng aming Spotify podcast. And maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng show na Ano na Bro? Grabe, ang dami na nating napagdaanan over the past shooting dates, no? Ano nga ulit pangalan? Past shooting days, ha? Hindi pa rin yan. Hindi pa rin? Hindi, walang recall? Sige. Ako po si Bren Valdez, ang inyong Kuya Gen Z. And ako po si J.R. Cilia, na taga Laguna, Pari. Ako po si Dave Bornea, aka Mr. CDB, kahit saan nilagay, nasa Getty pa din. Alam mo na. Pwede ka na tumakbo. What's up guys, it's Diggy ko. Yun na nga. Hindi nga ako spy. Hindi ba? Hindi ka mas pa Hindi ka Ang kulit spy. niyo eh. Ayun na. Pero anong nalalaman mo? Joke lang. Sa mental health. Alright, so for today's episode, pag-uusapan natin itong talagang, ito yung on top of the list, no, ng generation natin ngayon, and yan ang mental health and self-care. Mental health, bro, ano yan? It's, naging concern siya ng karamihan sa ating henerasyon, and I think marami din tayong may impart in this episode. So, bros, how do we define ba mental health? What is mental health? Mental health. Klase! Actually, Parang ang teacher dun eh. bro. According to the Wikipedia definition. Ano yun, ano ibig sabihin? According to Wikipedia definition, kwento mo na yung kwento mo. Sige na. Loko ka talaga eh. Akala ko i-educate mo ako eh. But anyway, ba sa akin bro, actually wala talaga akong idea about mental health. Nalaman ko na lang yan nung nandito na ako sa Manila bro. Nung nagtatrabaho na tayo. Mhm. Yung nag-workshop na tayo. Doon na na-open up yung mental health. May ganun pala. Kasi nung sa amin sa probinsya, bro, as in, tough talaga. Tsaka patibayan talaga ng loob. Walang mental Tawa, health. bro. Walang mental health. Kung malungkot ka, lungkot ka. Ganun. Walang, yun lang yung ano, basihan lang talaga. Mhm. And then, wala siyang masyadong parang, alam mo yung branches of ano na parang hinihimay-himay mo pa. Walang ganun. As in, malungkot, masaya, frustrated, ganun lang. Mhm. And then move on. Ganun. Kaya nung nandito na ako, nung nag-workshop tayo nga, of course tayo, nag-ano tayo, kumbaga, humuhugot tayo ng mga past, ano natin experiences Mhm. para gamitin sa mga eksena, right? Mhm. And then, yun nga na parang sa mga kapwa nating mga actors na yun nga na nababanggit na nila yung mga ay yung mental health ko kasi bro, ganito ganyan. Bombarded ako sa mga ganitong ano. Na in time na ano ako, oo nga pala no, naka-experience din ako ng ganun. Hindi ko hinahayaan ko lang siya. Mhm. Oo, na parang inaano ko lang siya na normal lang naman na ata ito. Move on naman tayo. Gawa na lang tayo or create na lang tayo. Alam mo yun, maging productive na lang tayo para hindi natin masyadong, kumbaga ma-divert lang yung attention natin. Ganun. Mhm. So, ganun siya bro, sa akin. With you, di ba, as you said, na nasa environment ka where itong mga, yung dissection, no, of feelings and nararamdaman ng isang tao, emotions in general is hindi pa nadadissect. At parang kung malungkot ka, pero yung extremities ng lungkot mo ay hindi napag-uusapan. Yung inner chatters mo hindi napag-uusapan. And it's nice to know really that nung na-awoke ka na of that topic, you started, going through with it and learning more about it, bro. Napaka-vital din pala niya bro. Kailangan mo din talaga siyang, yun, maging aware ka din pala doon. Parang lately ko lang siya parang lately lang na introduce sa akin, sarili. Pero yung, kasi mahirap ang mental health na tinatawag kasi hindi mo nga siya nakikita eh. No? Unlike physical
Like now, kunyari, pag physical na health mo, Oo. makikita mo hindi healthy or pero yung mental health, nasa sarili mo, ewan ko. Nakikita ba ng iba siguro, no? Yung iba siguro na hindi nakaka-experience nun or outside of that situation or if they're seeing you as a normal person, Oo. ganun yun sa mata ng ibang tao. Of course, hindi naman natin alam unless magpakita ng ganitong ugali or maka-affect na sa ibang tao. Nasa behavior ng tao. Yes, sa behavior ng Kasi tao. sinasabi yun, like, hey, mental health yun. Parang, Kasi ngayon may terms na, may depression, merong anxiety. may anxiety, may mga bipolar, Disorders, etc. those Dati kasi, disorders, yes. makikita mo lang sa tao, kapag wala siya energy, malungkot siya, ibig sabihin may problema siya. Problemado ka, pero hindi mo siya, hindi natin talaga alam yung terms na depression, na may anxiety yung isang tao. Tsaka, even though meron na mga therapists before, hindi rin siya widespread na, hindi masyado maraming information about it. Pero, kasi syempre may mga cases rin naman na before na mga suicide, di ba? So, hindi natin masasabi na walang ganon before. Correct. Talagang hindi lang nila alam kung paano i-deal with yung ganon kalalim na emosyon. So, para sa akin, both sides minsan tama kasi yung mga mas nakakatanda or inabutan rin natin yun kasi yung kabataan natin wala namang ganun, di ba? So, possible na yung ibang kaedara natin or mas matanda sa atin, hindi na naniniwala sa mga depression na yan. Sinasabi na, hindi, problema lang yan, masasolusyon na yan, move on ka na lang. Pero ngayon kasi, ang dami nating times na pwedeng i-compare yung sarili natin sa mga ibang tao. Kaya talaga natadown yung loob mo Correct. Nagsisimula sa mas successful yung tao. Hindi, I mean, mas successful yung, kunyari, magka-batch kayo. Pero mas successful siya sa ganitong edad. Pero yung edad mo, same age kayo, pero ikaw, nandito ka pa lang. So makikita mo na parang, May bakit? comparison na nangyayari. I think it's because of our age then also na Oo. step by step di ba? Lalo na, nakapost lahat ngayon, di ba? Yes, pagkagising mo sa umaga, makukuha ko rin yung term na yun. Kanina ko pa iniisip Siguro yung nakaka-apekto term rin na yan. yun. Oh. Social medias. Oo, bro. Correct. Grabe Oo. influence sa social media, bro. And to me naman, mental health, growing up in a conservative family sa side ng dad, may mga issues and concerns doon na may iba hinahide na lang under the rug. And then I don't know, I think it's because of my personality that I'm really not afraid to stand for truth, to express my feelings, to explore things and learn things. May mga na-realize ako over the past year. So, as time goes, di ba, meron ba kayong karanasan na ganito na, kuwari, kaklase nyo or kaibigan nyo na nagpakamatay? Yes, nagtumalon, inano yung sarili, hinarm yung sarili. Marami. Oh. May mga experiences ako noon na, let's say, close kaibigan, best friend ng pinsan ko, kaklase ko nung high school, bigla na lang nagpakamatay. Why? And then, magkakaroon ka ng brief moment to yourself and you will think, why this is happening? Why is this happening? Bakit niya kinuha yung buhay niya after, there's a lot to life. We all know that. But bakit ganito yung extreme levels ng pinagdadaanan nitong taong to para maging cause ng suicide niya? It's because hindi na-address yung pangangailangan niya mentally. Maybe a lot of factors, again, na hindi niya lang alam kung paano mag-deal dun sa feelings na yun. So, when I had the opportunity to really know more about the mental health, and nag-start yan with my fascination to this artist. The name is Lauv. Okay. So, Sino? yeah, I'm a fan. Kasi meron siyang song about yung pinagdaanan niya sa sadness, sa mental health,
na he took medicines but then hindi nag-working medicines, ano nang gagawin niya sa buhay niya, and then he overcome that problem, and openly niyang pinag-uusapan yan That's his advocacy na i-share sa mga tao yung mental health is not something to hide, but instead to talk about and discuss with your confidants, your trusted friends. Especially, you have to build kasi that safe space to be vulnerable Yes. and talk about what you're feeling nang hindi ka ginajudge. So kapag nakuha mo yung safe space na yun, whether that's your friend, a close friend, a family member, sabihin mo lang yan kahit gaano ka silly yung naiisip mo. I think that worked. Oh. So, Tingin ko, one of the factors din, is tulad nga sabi mo, yung natutunan mo dun, na pinag-uusapan yung nararamdaman mo. So, yun yung mga suppressed emotions, yung mga hindi, wala kang mahanap sa mga close mo o kaya yung mga kadugo mo na pwede mong sabihan ng mga problema mo. yes. Kasi hindi mo sure kung pagagalitan ka lang. Hindi mo sure kung Maintindihan ka. isasantabi lang o maintindihan ka ba o hindi. Kasi lalo na yung mga nakakatanda sa atin, hindi nga, marami nga mas nakakatanda sa atin na hindi naniniwala sa ganun. So pag sinabi mo yun parang, ha? Ano ka ba? Para akong tanga. Gaganunin ka lang. Hindi. Hindi yan, ganito yan. Gawin mo lang to. So parang ikaw, hindi ba ako pwede makaramdam? Yun yung, doon nagsisimula feeling ko. Tapos hanggang Yung sa, pag-dismiss, no? Doon sa pag-express mo nung feeling na yon. Napupundi din yung light of you telling stories to your family member or your trusted person, di ba? parang, I hear you, bro. I feel for you, man. parang mafe-feel mo na wala akong kakampi. Kumbaga. So, pero marami rin naman kasing, hindi lang naman physically yung mga tao na pwede mo silang kausapin. Pwede rin naman kung may, kasi yung iba, religious. So, pwede ka rin humingi ng tulong. If wala kang kausap na tao, pwede si Lord. Isa rin yun, nakakatulong yun. Tama. Yeah. Tapos, tingin ko talaga, kailangan mo talaga ilabas Kahit sa sarili mo sa una. Kasi pag hindi mo vina-verbalize, parang volcano na sasabog ka Sasabog na lang. eventually. Kamusta yung mental health niyo ngayon, bros? Masasabi ko with all the routines and research na nagawa ko, and it really helped me. Okay siya. Ang na-realize ko lang, bro, was the awareness lang talaga. Always be aware of that. Na parang ngayon na parang when I feel sad, acknowledge na sad ako. But I endure it for just a few minutes. Pero hindi siya ganoon kadali Parang dumaan sa akin 'yun ng mahabang proseso or matagal. Kumbaga pina-practice ko talaga siya na hanggang na okay, na-endure ko na siya ng 5 minutes. And then the next nun, move on na ako, okay na ako, parang gano'n. Kumbaga, naging ano lang ako, nagpakatotoo lang ako, tao lang ako, may nararamdaman ako, normal lang to, okay, ito yung nararamdaman ko, I feel na loser ako, I feel na ano ako, okay, ano bang dapat kong gawin para, para ma-overcome ko tong nararamdaman ko ngayon. So, laging ganun yung sinasabi ko parati, bro. And then, isa din sa mga nakatulong din sa akin. Ay, hindi siya, again bro, hindi siya ganun kadali. I mean, minsan pa nga, sa pag-i-endure mo, aabot pa nga din ng oras yan, lalo na pag bago mo lang siya ginagawa. Kasi, nagiging sobrang emotional yan For me, bro, I would say, for me personally, parang nasa phase ka ng pagiging self-sabotage. Pag sobrang dinama mo yung mga nangyayari. Self-sabotage. Parang minsan. binababad mo yung sarili mo sa emosyon. So ngayon, parang feeling ko,
ay sa personal experience ko na parang pag sobrang deep ko na dun, nahihirapan na akong kumalas. Even anong enlightenment or anong positivity, pag Totoo. sinakyan ka ng ganong klaseng emosyon talaga, or yung ganong sa self-sabotage mo, wala talaga. Pero it's okay. For me, it's okay. Process din siya na as what I'm saying a while ago na parang it's a practice din na for you, for now, mag-acknowledge mo na andun yung awareness mo na eto malungkot ako ngayon pero tatapusin ko siya. Hanggang dito lang yan and then let's move on. Ganun. Alam mo, Minulit ko lang siya, bro. Pero ganun lang siya. alam nyo, bros, meron akong, siguro few years ago, I started this journey na the truth, searching for truth. And as we know, hindi lahat ng truth will be pleasing. Most of it will tear you apart. Most of it ay hindi mo paniniwalaan, but it is the truth. So, na-notice ko na to with my actions, with how I deal with people, way of thinking, and then several family members noticed it. So, what I did, I consulted a psychiatrist. Kasi merong mga bumabalik na problems in life na or situations in general na kapag dumadaan siya ulit sa akin, grabe yung trigger ko. Grabe yung trigger. As in talagang hindi ako yun. Ganun yung levels niya. So I was honest to the doctor. Ito yung nangyari sa buhay ko, blah 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 blah. Minsan you just have to talk to really an expert para malaman mo to kasi kailangan natin sila to tell us really what is happening. So during the discussion, sinabi sa akin ng doctor na you have an ADHD. Hooray! Okay. I'm neurodivergent. After so during that conversation, sabi niya, whenever you're experiencing problems, dun siya na-activate. So hindi mo malalagpasan or hindi mo ma-dismiss na magkakaroon ka ng problems, pero kailangan mo siyang labanan na hindi ma-trigger. And then I realized, let's say, if I talk to you guys, if I talk now, I'd probably looking at several parts of this office. Yes. But if I listen to you, I will look sa mata mo right on. I don't know why, but it's just like that. The way I process things, mas nakilala ko yung sarili ko nung nalaman ko na yung answer mismo from a professional. Gets. Nagbasa ako ng mga dapat malaman. Of course, sa mga institutions to, .gov, yun yung dapat mong titingnan when studying these things. Mga videos explaining of your condition. And then I realized that having an ADHD, hindi siya balakid. It's a superpower pa nga because merong, ganito, sa normal mind, iisipin niya na a black is a black, a white is a white. To a neurodivergent, please correct me if I'm wrong, this is very, very technical, but if you know, to us, we think pinag-iisipan namin yun sa different perspective. Why is it blah, 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 blah? Yung dishes, let's say, for example, dishes, the way I see it, it's overwhelming. To a normal mind, it's easy. Just do it. But it's not. Yung how your mind process things is different from a normal mind would think. So again, I am still
learning more about these things. So I really suggest that if you will do a research, consult your doctor if you think you have those things. Meron kang problema sa buhay mo, dun lang nalaman eh. Na I talked to a psychiatrist. I said, these are my problems, blah, 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 blah. And then, pagkatapos nun, dun ko na nalaman. So now that dealing with it, I said, eto pa, bro, ang gulo-gulo ng utak. It's like that. But during crisis, ito yung nare-realize ko, during crisis, sobrang natural lang ng crisis sa utak ko, growing up with a crisis, let's say. Kapag nangyayari yung crisis, kalbado ko siyang hinaharap. Okay. Because growing up, naging normal na yung crisis. I'm an overthinker, I do this and that, I decide on things. Sometimes you're impulsive, sometimes you're hyper-focusing, lalo na sa mga bagay na gusto mo. Maraming bagay. So really, talking to a professional, it helped me a lot na i-navigate itong problems na ito. Ako kasi di ko alam kung kamusta ba yung mental health ko. Kasi di ko alam if healthy ba siya or not. Unless kung nag-seek na ako ng help. So, siguro sa mga nakakaranas nun, or kung meron man about mental health, feeling kong makaka-help lang din sa kanila is yung sarili nila. Kapag may mga problems ka or mga negative emotions ka nararamdaman, anong ginagawa mo? Natadown ka ba sobra? Nalulungkot ka ba ng matagalan? For me, parang sinasarili ko lang siya. Yeah, pag yung kunyari may problems ako and nasarili ko lang siya. Unless na kapag yung hindi ko na kaya, ayun, nagsisik na ako ng help. Like sa parents ko, sinashare ko, doon ko inilalabas. Naghanap ka ng makakausap. kumbaga. Makakausap. Kaya for me, mental health, hindi ko masyadong, yan eh. Like, Hindi mo, kumbaga hindi mo siya masyadong pinoproblema in a way. yeah, Kasi kasi alam mo yung mga, pag kailangan mo ng tulong, gagawin mo. Yup. Tapos kapag simpleng problema lang naman, hindi ka masyadong hindi ako masyadong. nagpapalunod dun sa problema. Kumbaga. Parang hinahayaan ko lang siya, yeah. Nandiyan yung problema, and then, yun. Sa akin, kapag may problems kasi ako, nasa gitna ako actually ng naniniwala sa mental health. Well, technically, dahil naniniwala ako in a way with mental health issues and the terminologies and yung mga detalye nun, ibig sabihin, nandun rin ako sa side na yun. Pero meron din kasing times na kumbaga wini-wing ko na lang yung problema. Kasi alam ko namang hindi permanent ang problema, una. Tapos lahat ng problema may solusyon. Correct. Tapos alam ko rin na pwede akong kumausap ng tao. Alam ko rin na pwede ko kausapin si Lord. Tapos alam ko rin na hindi dapat mag-compare ng sarili mong success sa ibang tao kasi may kanya-kanya kayong story, kanya-kanyang timeline. Pero maraming moments pa rin na feeling ko hindi ako diagnosed pero feeling ko meron akong mild depression. Kasi for quite some time, years na rin even, na dumadaan pa rin sa isip ko na yung suicidal thoughts. Umabot na ako sa point na magre-research ako ano yung pinaka hindi masakit na way para mamatay. Oh shit, bro. Umabot ako dun. Naghahanap ako ng kung anong gamot ba for euthanasia. Oh my God. Naghahanap ako kung magkano bang baril. Mga ganong levels. Pero never kong ginawa na action to pursue it. Laging may parang energy or spiritually na pumipigil na gawin yun to execute the plan. Tapos whenever I deal with problems, dati ginagawa ko, tinutulog ko na lang para tumakbo yung oras. So, may times din na sobrang batugan, laging tulog lang.
Tapos pagka matulog ulit. Tapos, buti na lang recently, naging mas malapit ako kay Lord. Amen. Meron kasing book na binigay sa akin si Tita Maricel, Laksa. It's a devotional book. Tapos, nung time ng Mano po to eh. Tapos, hindi ko siya natapos talaga. Recently ko lang siya nabalikan. Tapos natapos ko rin. Tapos eventually yun, bumalik ako sa church. Tapos nakakatulong naman siya sa akin. Pero, hindi ko pa rin naiiwasan minsan na bumalik dun sa mga thoughts. Lalo na, may mga triggers nga. Whenever you watch a movie, whenever you see your situation, your status, comparing yourself to others, to your batchmates, to someone even younger than you. Yung iba mas successful, bakit? Tapos tatanungin mo, bakit ganito? Ginagawa ko naman lahat ng best ko, nag-extra effort ako to grow. Sa lahat, sa financially, sa physical health. Tapos ginagawa ko rin naman lahat ng, kasi di ba minsan sinasabi nila na kailangan, para hindi mo masyado maisip yung mga negative na iniisip mo. Gawin mo yung kung saan ka man nag-enjoy, kung saan ka masaya, passion mo. Sa akin, basketball, exercise, lahat yung ginagawa ko naman. Tapos, dinatry ko matuto, nag-aaral ako hindi naman nag-aaral, kumbaga, pinipilit ko sarili ko mag-grow in every single way. Kanyari, sa content creation. Yes. Tapos, sinisipagan ko sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Pero, meron pa rin talagang moments na kunyari wala kang ginagawa. Mapapasok sa isip mo random Intrusive thoughts. babalik pa rin dun sa negative side ng mga iniisip mo. So, para sa akin, sobrang gulo niya. Dahil alam mo naman yung steps para hindi mo mag-isip yon o hindi ka mag-dwell. Tulad ng sinasabi mo, alam ko rin yun eh, na hindi ka mag-dwell sa isang emosyon kasi alam mo namang hihilahin ka nila pababa eh. Gagawa ka na lang kabibisihan mo, kaya enjoyan mo, magiging masaya ka, nood ka ng movie, whatever, sama ka sa friends mo. Pero meron pa rin talagang moments na, tangina, bakit ganito? Ang tagal na. Mga frustrations. Bro, parang Mga- ano lang, on a parang spiritual level of conversation. Parang feeling ko, bro, no? Yan yung curse ng tao. What curse? Okay. Like the negativity na kasi parang masasabi kong normal lang naman ata mga experience ng ganun kasi normal na siyang kusa siyang pumapasok sa utak natin na hindi naman natin ginusto. It's part of life, yes. Yeah, di ba? So parang personal ano lang, may part lang din na parang nga no, yun yung curse natin. So it's up to us kung paano natin din siya parang trabahuin or i-tackle. Like for example, yun nga, curse siya. So ano bang mga pwede kong gawin or isipin man lang. Kasi kahit may mga random thoughts na pumapasok sa isip natin, meron pa rin tayong choice na gusto Labanan. natin isipin din. So ngayon bro, na parang ang ano ko, parang isa sa mga ways na nakatulong din sa akin bro. Totoo to bro na maging, if we have this kind of attitude of gratitude bro, kahit yung mga maliliit na bagay bro, magpasalamat ka lang bro. Bro, yung mga negativity shit na yan bro, meron mong dumating bro, pero maaapaw yung positivity ng gratitudeness na yan, ng energy na yan. So, parang for me bro, yun nga, ways of parang para tayo maging ma-overcome lang yung negativity or yung mga bombarded na kung ano man yung mga thoughts na yun. Yeah. Focus lang tayo sa mga maliliit na bagay kung anong pinapasalamatan. Ang dami. Oh, bro. Ang dami. Shifting the perspective. Yes, no? exactly bro. Yun siya. No? So parang, yun nga din again. And it's a practice bro. Everyday mo siyang dapat gawin. Agree. Everyday. Kasi yun nga yung challenge natin bro. Everyday tayong bombarded ng negative thoughts bro. Kaya tayo nade-depress. Tapos yung mga experiences pa natin. Kung ano man yung mga sitwasyon na dumating sa atin. Na hindi siya tugma sa gusto natin. Pero andun yun yung acceptance.
Pasalamat pa rin. Yeah. Kasi at the end of the day, bro, hindi naman laging ganito. Hindi naman laging pare. ganito eh. Yes, Kumbaga, sir. kumbaga, bro, yung ano pa nga lang eh. Bro, sarap mabuhay, men. Agree. Bro, sarap mabuhay, bro. Parang, yun nga, perspective lang din talaga siya, bro. Perspective and mental practice lang din. Agree ako sa'yo, bro. Mental practice and malaking bagay din ng spiritual practice, bro. Yeah. Kailangan ma-master natin yan, but of course, every day will always be a challenge. Yeah, every day, Challenge talaga. Like tough you guys battle said. talaga. Oh, Battle siya, bro. Every it day, will be a pare. choice kung paano mo siya i-shift from a bad light Yeah, into a good light. And bro, I appreciate your realizations on this. And I admire you, bro. I admire you for speaking up. And that your statement earlier about you and your intrusive thoughts, hindi siya masasabi lang ng right on na minsan hindi. So I really admire your courage really na i-share mo sa atin yung pinagdadaanan mo, and I feel for you. One time I had a conversation with a friend. She was telling me na yung mga anak niya during the pandemic, yung isa tried to kill himself. Nabasa niya yung message sa phone, and apparently maraming factors yung talagang nangyayari bakit pumapasok ka sa ganitong thinking eh. Munti ka na, kung hindi niya daw nabasa yung message, hinintay niya na at 12, nag-prepare na daw yung anak niya ng mga message sa family members, sa schoolmates, classmates. And then at 12, aakyat daw sa pinakataas na part ng house and then tatalon. So yung mom, when she read it, she said, I waited there. Kung saan siya lalabas na kwarto, hinintay niya hanggang mag-12, and true enough, lumabas yung anak niya. Nagulat yung anak niya. Bakit nandyan ka sa area na yan, mommy? And then, sabi niya, hindi, matulog ka na. Binantayan niya daw talaga. And then that entire night, hindi siya natulog. Para lang ma-assure. So, bro, please know that you are not alone in this fight, bro. Please know that. And yung intrusive thoughts, we acknowledge that fucking shit, bro. It's there. It's like what you said, it's shifting the perspective. I know, madali lang sabihin yan, but when you're in that particular moment, you'll be fucked up also. Kapag nandun ka You will sa... not think rationally. You will, emotion to. pag nandun yung Ganun emotion. siya eh. Ganun kaingay siya na nakakabingi na ayaw mo na, gusto mo na lang maglaho sa Yung pakiramdam ko nun para akong chinochoke. Yun, parang may laman dito sa chest. Tsaka sa throat. Ganun yung nafe-feel ko, parang may gusto akong ibuga na hindi ko magawa. Na parang, yung question is, bakit palagi? Tapos wala nang kaduktongin madalas. Laging bakit lang. Pero alam ko naman kasi alam ko rin yung part na you have to shift your focus on the positive things that you have. But Kasi, it's hard. It's hard. hindi talaga siya Takes practice, bro. isang sabi mo lang magagawa mo na eh. Kailangan araw-araw mo i-convince yung sarili mo na pag ikaw naman yung kinumpare mo yung sarili mo sa mas less fortunate na status sa buhay mo or sa mga pangarap nila, makikita mo na blessed ka rin naman kasi talaga eh. Yung iba hindi makakain ng 3 beses sa isang araw. Yung iba walang tubig sa buhay nila. Yung iba walang magulang. Bakit merong mga crime na nangyayari? Di ba? From murders to rape to whatever, etc. Bakit yun mangyayari sa isang tao na wala naman akong kasalanan? Bakit yun mangyayari? Kasi there's evil side of things. There's always positive and negative. Correct. Pero hindi siya ganun kadaling lunukin. Kumbaga, hindi lang araw-araw siya nalaban eh. Moment to moment siya eh. Yeah. Pag naramdaman mo yun, hindi rin mabilis makalabas. Ayaw mo rin yun. Tsaka hindi ka rin, may malaking part doon is in denial ka na bakit ganun ka mag-isip. Pero ayaw mo rin naman mangyari yun.
So, magulo talaga siya, but yun yung sa tingin namin na makakatulong sa atin to move forward is to acknowledge your blessings. Yes, bro. Count your blessings. Count your blessings, And bro. also, one of the things really that na nakatulong sa akin, especially during the pandemic times, bro, when everything was put into halt, hindi tayo makapagtrabaho, nasa loob lang tayo ng mga bahay natin. It took a toll on our mental health. Kasi all our lives, we have that freedom to go out whenever we want to spend time with whoever we want to. And What then, did you do, bro? what? For you to, para maano yung nung pandemic? Yun, funny thing, yun nga yung kwento ko earlier, na it was during the pandemic, takot na takot ako eh. Na, teka, wala na bang trabaho? Airborne ba yung, ganito ka lalala yung questions ko in my mind. Airborne ba yung virus na magiging zombie na yung levels? Maging zombie levels? Na kapag dumapo sa yung COVID, mamamatay ka na ba agad? Ganon eh. Ganon siya. It was during the first few months. And then sabi ko sa sarili ko, teka, instead of overthinking, instead of immersing myself into video games na hindi rin naman makaka-benefit sa akin, I don't know, this is my perspective to it. Or instead of doing nonsensical things, pinanood ko yung video. Nag-search lang ako randomly sa YouTube. Sabi ko, how to be a productive person. Parang something to that extent. Na anong pwedeng gawin na makakatulong sa akin. I came across this video. So there's this guy narrating na pagkagising niya sa umaga, inom daw siya ng tubig. Tapos mag-journal siya. Tapos ito yung ginawa niya all throughout the day. Okay. So mindlessly, sabi ko, tripin ko kaya to. Titripin ko lang. Dinownload ko yung app. Dami oras eh. Dinownload ko yung app. Nag-subscribe ako doon. Pagkagising ko sa umaga, bago mang habit na to. Kasi when you form a habit, of course, it would take time to make a di into it. Pagkagising, okay, inom tayong tubig. Di naman tayong gawain ko noon. Sige, gawin natin. Pagkatapos uminom ng tubig, mag-journal ka kuno. Sa simula, parang Parang buong buo yung puso mo gawin yun eh. buong buo yung puso kong gawin yon. And Pero then, pag ginawa mo yun, bro, ang lupit mo nun. Hindi, honest. Tama. tama. Lalo na pag inaraw-araw mo siya. Tama. Ano mo siya? Anong magiging Brent, ano ka na? Brent 3.0. So, bro, I came across this when I tried meditating dun sa app na yun. It's a meditation app. Ang ginagawa mo lang dun is for 5 minutes, 10 minutes, there's 15 minutes, and if you want the mas matagal pa, there's 30 minutes to 1 hour. So I tried the 10-minute, and it talks about acceptance. So meron lang nagna-narrate doon, makikinig ka lang, tuturuan ka niya step-by-step process. Humanap ka ng kalmadong space, kailangan straight yung back mo, and then, ito yung topic. Ito yan. Okay, sige. Trip lang. As a first-time user, pinakinggan ko siya, I followed it, and then, sa simula, wala pang effect yun. Parang trip pa lang yan. I don't know kung anong benefits nun sa akin. When I tried doing it, 1 week ng everyday, Mondays to Sundays, first thing in the morning, ganyan. 1 month into practicing it, doon ako nakapansin ng Changes. Nagsimula, family member, parang kalmado ka. Okay. May isang theory to it. Pwedeng kalmado lang. Sabi ko, bakit niya sasabihin yun kalmado ka? Okay, sige. Internally, nakikita ko na yung changes. Pagkagising ko sa umaga, of course, meron tayong, there's phone. May phone, may notifications. Susceptible tayo niyan, especially our generation ngayon. Na pagkagising mo, gusto mo ng that term, maalala ko talaga yun.
Sasabihin ko na lang sa inyo pag na. Sige. Basta immediate reaction to what you're saying. Instant gratification, bro! Instant gratification. Pagkagising mo sa umaga, there's instant gratification. Pagkagising mo dito, pagbukas mo ng Facebook, algorithm ng Facebook, gusto niya ipakita lahat ng mga Hindi, bad ito pa things pala. in life. Di ba may notifs ka? Yeah. Pag minsan pagising mo wala kang notifs, parang iniisip mo, walang nakaalala sa'yo. Yes. Isa pa yun. May ganong effect din siya, di ba? So, removing this, doing it, practicing the meditation, parang ganito ko siya ilalagay, bro. Yung logic ko sa naging effect sa akin, imagine, ang dami mong problema sa buhay. Whether that's problema mo sa bills na kailangan mong bayaran next week, problema mo sa coworker mo na kinainisan mo, problema mo sa family member mo na may issue ka lang, hindi nyo na pag-uusapan, problema mo sa kung ano-ano pa ang problema mo, or mga gusto mong gawin sa buhay. Para siyang nalagay sa folder into categories sa utak ko. And then every time na mag-a-arise yung situation na yun, alam ko na to. Kalmado mo siyang makikita. Kasi bago ko pinractice yung meditation, bro, kung ganito yung normal setup ko, considering this condition that I have now, ADHD, shit! Kailangan kong bayaran yung bills ko. Shit, nakalimutan ko, hindi ko naalala. Shit, kailangan ko i-message si ganito. Ganon siya. Pero when I started practicing meditation and self-awareness, I immediately knew na pagdating sa 16, may babayaran na ako. At naalala ko siya, 30th pa lang. Okay. Pagdating na 16. Kalma, promise, bro. I think, iba yung mga learnings from different people na nag-practice nun. Hindi ko masasabi na perfect ako sa pag-meditate every day. There are times when I acknowledge also na hindi ko siya nagagawa for a week or two, even a month. Pero pag binalikan ko yun, palagi ko siyang binabalikan with full intention. I'm here to help myself. I'm here to be aware of everything that is happening in my life. And yourself will guide you. Yeah. Sobrang malaking ba? Actually, gusto kung lahat ng tao nagme-meditate. Yung tahimik ng mundo. And may iba-ibang forms of meditation, whether that's listening to music, to a podcast. Wait, bro, dancing is meditation. Yes, bro. I fully agree. Yes. Kaya if lahat tayo, peace of mind. Naalala ko yung kwento mo na nawawala yung stress mo kapag nag-start ka ng sumayaw, ilabas yung emosyon na yan. Tapos pagpapawisan ka, nawawala yung problema mo, diba? Bro. So it's one way. Maraming meditation Tsaka, techniques na pwedeng gawin. Yung isa din sa mga na-realize ko din sa, meditation. Just be aware of our breathing. Kasi if meron tayong nararamdaman, like for example, nagkaka-anxiety tayo, depression, nag-iiba yung breathing natin eh. Yeah, totoo yan. Diba, tense tayo, iba yung Pero bro, pag naano mo yung naging aware ka dyan sa breathing mo ng tension, you have to relax, bro. Relax ka din, bro. And you know how to, parang, alam ko na ang gagawin ko dito. Alam ko na kung, napakalma ko na yung sarili ko ngayon. So ngayon, tong anong man iniisip ko ngayon, bro, malaking benefit ang meditation, bro. Sobra, man. Sobra. And mindfulness in general. Yeah. Etong meditation is one of the practices, and napakarami ding pwedeng gawin para ma-soothe talaga and matulungan nyo yung sarili nyo to achieve that mindfulness and awareness. Because if you're aware of what is happening sa surroundings mo, you'll be you will know how to deal with it. Yeah. With a good and calm mind and heart. Again, sa mga nakikinig po, if you are experiencing any mental health crisis, Tawagan mo lang siya. merong mga hotlines Marami. na ilalagay dito sa information. Pwede nyo po yung tawagan and open po yan para kausapin kayo. Kung wala na kayong makausap, sila ang makakausap nyo. Yes. Pag may problema kayo sa mental health. Yeah, Sa akin yung question niya,
kung may kakilala. Wala eh. Wala akong nakikita kasi minsan kasi pag yung mental health, di ba, parang outside, parang they're like happy, like pinapakita nila na masaya sila. Oo. pero Pero deep inside, meron pala silang dinadala. So, minsan hindi ko makita eh. Like kayo, di ba? Hindi ko alam na meron pala kayong ganyan na before, di ba? Ito lang ako. Di ba? Hindi ko alam kasi every time na nagkikita tayo, parang, guys, parang, wala, parang masaya lang kayo na, di ko alam na meron pala kayong pinagdaanan na ganyan na, you know, na, ano ba tawag na, natapos niya? Experiences in life. Oh. Yes. Hindi ko na-expect. Mm. Pero yun, ayun nga, sinabi mo, for me, para lang, tulad ng sinabi ko kanina, kailangan mo rin tulungan ng sarili. Correct. And kasi, isa pa yung pinakamahalaga if may faith ka kay God talaga. Lagi siya nandiyan para sa iyo. It's one, yes. It's Of one. course, that's top of it. Lagi siyang, always siya nandyan. Anytime na kailangan mo ng help, kausap, nandiyan siya. So, feeling ko din bro, mag-add lang ako ng input din. Yung trigger ng mental health din natin bro. Lumalala lang din siya kung wala tayong action na gagawin. Oo, tama. Kasi feeling ko, like for example, tatambay ka lang dito, uupo ka lang, and you're alone with your thoughts. Ganun talaga mangyayari. I mean, you're taking time na mag-iisip ka ng mag-iisip. Ngayon. So, if gagawa ka ng action, like, yun nga, isa yung action is to do kung ano yung passion mo, or seek ka ng friend na pwede mong pagkwentuhan. Yun. Basta as long as, yun, na-acknowledge mo lang na, hindi ako okay ngayon. Pero gagawa ako na action para, yun. Para maging okay ka. Oo. And you can surround yourself like with good people. Oo, yan yung pinaka-importante. The best din yun. Environment mo. Isa pa, huwag ka mag-focus sa mga bagay na hindi mo naman kaya kontrolin. Let it go, bro. Yes, Saka, sir. Yes, sir. nandyan na siya. It's the reality. It's there. Given Accept na nandyan na yung given. So, from here on out, ano na lang yung pwede mong gawin na steps para ma-improve yung situation na yan. Yes. Kaya naman, pag-uusapan natin if these are the situations that is on the table right now dito sa mga topics na pinag-usapan natin. Sagutin naman natin kung paano ba natin dapat pahalagahan or pangalagaan itong mental health natin. Diba? Again, I think I advocate. 3 times a day. I Basta 3 times a day? I advocate for of course professional help. Yeah. Professional na. And kailangan yung kumausap really ng professionals, and you have to talk to them and discuss to them whatever it is, no? Kasi sila din yung makakapag-pinpoint Yeah. kung sino yung mga dapat niyong kausapin and para ma-solve yung problem na to. And gawin mo yung mga bagay na magpapasaya sa. Pwede mo dun simulan sa mga pwede mong gawin. Yung mga hobbies mo, kung saan ka nag-e-enjoy, kung sino yung mga taong may tiwala ka na, Yeah. na hindi ka i-judge, na pwedeng tanggapin lahat ng gusto mong sabihin at ilabas. Correct. Pero kung wala nang nag-work doon sa mga yun, yun na, mag-seek ka ng professional help. Kasi sila yung makakatukoy kung ano yung triggers mo, kung ano yung pwede mo next na gawin. Marami silang alam dahil sila yung nag-aral nung mga sakit na yun eh. Tsaka wag kayo mahiya. Yeah. Na minsan kasi yun, dun yung yun yung unang nag-hinder sa mga tao. Nakakahiya kasi, ba't ko sasabihin yung mental health? Judge lang naman ako eh. Minsan And you know, bro, meron akong experience dyan first hand. Meron akong sinabihan na sorry family member. Okay lang din naman malaman. Sorry ka. Oo. Family member, sabi ko, eto yung condition ko. Sabi niya,
Wala yan. Ano lang yan. Iniisip mo lang yan. Wag mo masyadong isipin. Kasi ano yan eh. Kapag nagpadala ka dyan sa kung anong sinasabi nila sa'yo, magiging ikaw talaga yan. Sa isip-isip ko, tang ina. Okay, di na ako nag-react, pero inisip ko muna eh. At that particular moment, sabi ko, okay, I have to be the bigger person in this situation. I will try to understand whatever it is na sinabi mo, but I beg to disagree. Kaya I advocate for really a professional help. Kasi of course, alangan naman sabihin mo sa sarili mo, meron akong problema. And then ikaw lang yung magsi-self-assess. That's a no-no. You have to really consult. Yeah. And I think with that, yung first-hand experience na yun, itutuloy ko pa rin to. Because this is, again, my temple, my body. So, Yeah. kailangan lang ng professional to tell you what's up and what you need to do. Ikaw, bro. Anong Also, di ba, taking care of your mental health means you have to build personal routines. Ano yung mga routines na ginagawa nyo para, ma-nourish kayo? Saka Ako, bro, yun nga, balik ko lang nung way back nung episode 1 na banggit ko nga. I work on my spiritual na ngayon. Kasi feeling ko isa din yun sa mga nakakatulong sa mental health ko. Kasi parang yun nga, be intentional sa mga ginagawa mo. Ano bang purpose, bakit ko 'to siya ginagawa? Ay, yung mga ganun sa mga deeper level ba. Kasi if strong yung internal works mo, bro, spiritually, bro, I think it can guide you pa. Guide ka pa niya sa mga decisions mo in life. Para sa akin, mahirap mag-share ng kasi may mga different levels of mental health eh. At nasa atin yung depende sa tao kung paano nila hinahandle yung mga bagay-bagay na yan, di ba? May mga kanya-kanya tayong take. So, ito yung mga ways ko, talas ko na yun nga, na maging tawag na ito, spiritually open, spiritually strong. Tsaka kasi bro, share ko lang wala kasi akong family dito sa Manila, bro. For 9 years, man. Ako lang mag-isa. And then, hindi naman minamayabang or binabrag or proud ako na wala namang naging problema sa amin. Nakakaranas naman din ako. Pero, na-handle ko siya. So, nakikita ko na, mahirap siya, pero nagagawa namang i-handle ng maayos eh. As long as you just have to be courageous enough na alam mo sa sarili mo na wala, lagpasan mo rin tong mga to. At meron ka namang guidance sa taas. If you're really that strong, that kind of faith na meron ka sa taas, hindi ka naman niya i-show. Hindi ka naman niya parang kasi minsan din talaga, bro, pag nagpapalunod din tayo sa thoughts natin, nadidiskaril tayo. Agree. Nako-confuse tayo lalo. ito pare, di ba sabi mo, you just have to be courageous enough. You have to have strong faith sa taas. Pero gusto ko lang din sabihin na hindi naman kasi lahat kasing courageous mo. Hindi rin lahat kasing lakas ng faith mo sa taas. So sa mga taong hindi strong enough spiritually, mentally, doon napapasok yung humingi kayo ng tulong. Yeah. Hindi nakakahiya, hindi nakakababa ng pagkatao, humingi ng tulong. Ironically, it's a courageous move. Then,
na gusto mong gumawa ng step for you, kaya ka humihingi ng tulong. So, yun, hingi ka ng tulong sa mga taong nalalapit sa'yo or kung hindi man, doon na nga sa professional. Para ma-achieve mo yung ganong level spiritually, you can maybe next time kaya mo na sa sarili mo lagpasan yung mga problemang ganun or yung mga thoughts na ganun. And also, I am pretty sure na at one point merong makakarinig nito from the audience na talagang hindi na nila kaya in life. Punong-puno ng emosyon, thoughts, naisip yung naisip mo, intrusive kung intrusive to, tapusin na natin to. But please know na hindi po kayo nag-iisa. Please know na kagaya nyo na nararanasan yan ngayon, nararanasan din yan ng lahat. And Saka there's, lagi yung tatandaan that you are loved, man. yeah. You are loved. Oo, kasi ang iba kasi, niisip na lang they're alone o na nagmamahal sa kanila. Pero ang daming nagmamahal sa kanila, man. Yes. Reach out. Please reach out. I know it's hard. Better said than done. But Yeah. push yourself na isipin palagi. Lalo na dun sa mga moment na yan na final na, finale na. Isipin nyo bakit kayo nandito. Ano yung purpose nyo in life? Hindi nyo pa yan mahanap ngayon for others, but for some, nahanap na nila, palagi nyong isipin yun. Balik kayo doon. Bakit ba kayo gumigising sa umaga? Para kanino ba? Oh, sikat yung ad na yan. Baka Diba? Totoo eh. Makes sense, bro. Oo. Bakit ba? Lalo na sa mga oras na, ito figuratively, babarilin ka ng pagkakataon sa tuhod mo hanggang sasabihin na sa'yo ng pagkakataon na please, sumuko ka na. Pero sabihin nyo sa sarili nyo na hindi ako susuko. always a way out. Tsaka, sabi mo, we are loved and binahal tayo una ni Lord. Lord, man. Yun pa yes. lang, napaka-powerful na love Yeah. na yun, man. Yun yung, Diba? yun yung pinaka dapat grateful tayo. Yes. Doon pa lang, bro. Doon pa Yun ba lang, the fact na binigyan ka ng life, you have a purpose. Yeah. Anyway, sobrang seryoso na tayo pero importante talaga na pag-usapan natin yung about sa mental health. And yun. Brent, Kaya, huwag na tayo sa kalokohan. kalokohan na. Hindi na kaya ni Jay. Mabigat na. Oo eh. Usapan yung about sa mental health. Pero ito na nga, yung next na ano natin. We have to always move forward. Yes. Kaya, doon tayo sa masayang part. Yes. And please be kind to everyone. Yes. Please, Let's please. Guys, ano lang. Love is free. Ano lang, tatlong word lang gusto kong i-spread the message. So, one love, respect, and peace. Yeah. Apat yun. Apat na yun. One love, and peace. 5 pala. Yes. Mali. One love, Pero yun guys, respect, one and love and peace. respect. Mga bros, abangan nyo yung next ano natin. Machong chismisa na. Ay, ano ba yan, Jay? Ano bang pag-uusapan natin Ano ba? Yung mga, yung mga sex on the first day. Oh. Ay, grabe naman yan. Piniki favorite. Virgin pa ako eh. Shaving something, ano ba yan? Shaving pubes. Oo. Yung mga habits daw. Ano? Anong habits ba? Nino ba? Habits ng girls na work. Oy. Uy! Mukhang Yeah, juicy mga ang ano. chismisa na yan ah. Sige. Mukhang maraming ambag dito si kuya mo, Dave. Oo. Kasi siya yung aminadong chick boy. nga. Oy. Wala na. Yeah, pero yun, next episode, mga bros, kaya Machong chismisan. marami tayong mga kailangan i-share. G. Ayan natin. Ano na, bro? Eh. Akala mo game show, no? Tara na!